ICC prosecutor tutol sa hiling na pansamantalang pagpapalaya kay Digong. Ito ngayon yung video. So, yung mga DDS, yung mga nakarang araw, tuwan-tuwa sila kasi yung tatay daw nila mga kalaya na. Paano to ngayon? Tutol ang ICC prosecutor. Sabi ko kasi sa inyo, yung lawyer ni Digong, inuhut-hutan lang si Digong ng pera niyan. Ang trabaho ng lawyer, palakasin yung loob mo. Palakasin yung loob ng mga supporter mo. Na huwag kayong mag-alala. Hihiling tayo ng interim release kay Digong, pansamantalang kalayaan at tuloy-tuloy na ito. Hindi na mapipigilan pa. Ngayon, anong nangyari dito? ICC prosecutor tutol sa hiling na pansamantalang pagpapalaya kay Digong. Ganun po yung lawyer. Wala pong lawyer na bibigyan ka ng ng stress. Wala pong lawyer na papahinain yung loob mo. Wala pong ganun. Ang trabaho po nila, palakasin yung loob mo para matuwa ka. Sige, bitaw ka ng bitaw ng pera dyan. Yun yun. Kayo mga DDS dyan na tuwan-tuwa, yung mga nagpo-post sa Facebook, puro kayo, yay, makakalaya, yan yung tatay namin. Nasa na? Nasa na? Nakakalaya? Bobo kasi kayo, uto-uto. Maniwala pa kayo sa lawyer ni Digong. Ginagago kayo. Yun yung katotohanan dyan, di ba? Eto na, panoorin po natin ang video ito. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, ha. Meron po tayong TikTok, meron po tayong Facebook. Ayan, ha, pwede kayong mag-follow dyan, mga pre. So, tuloy na natin to. Nasa garapon. Ang sama mo, Elena Failano. Bakit may lalagay sa garapon yung tatay nila? Ma'am Che, shoutout, ha. Bakit may lalagay sa garapon? Bakit sa garapon? Hey! Tuloy natin to. Ng Office of the Prosecutor tinutulan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang iniimbestigahan ang umano'y crimes against humanity kaugnay ng kanyang drug on war. On drugs. Paano na yan? Tutol sa interim release. Mga DDS, mga bubot, mga tangang mga supporter nila. Ano na to? Sabi pa nga ni, ng mga supporter nila, yay, si tatay namin, makakalaya niya. We miss you. Ano na? Anong reaction nyo dito? Sige, anong reaction nyo? Magwala na kayo. Ba't kasi di kayo makinig sa amin? Ang sinasabi namin, pinapalakas lang yung loob nyo ng lawyer ni Digong. Hindi talaga yung papayagan. At alam mismo ng lawyer yan. Kaya nga lang trabaho nila yan. Nagawin yan. Diba? Nabulahin kayo. Trabaho nila yan. Naiintindihan ko yun. Pero binasag na natin yun. Sinabi ko na sa inyo. Maniwala kayo dyan. Maniwala kayo dyan. Papalakasin lang yung loob nyo dyan. Kahit pagpalagay nating 2% lang yung pag-asa, ang gagawin pa rin ng lawyer dyan, pag yan ay in-interview, positibo po ang ilalabas na mga para sa mga supporter nila. Positibo. Kasi kung magbibigay ng negatibo, masisira po ang pangalan ng lawyer. Sasabihin, ay, weak lawyer ka pala, mahina ka pala. Ganyan. Ha? Bobo talaga itong mga to. Sa isang 15 pahinang dokumento na may petsang June 23, iginiit ng ICC prosecutors na dapat manatili si Duterte sa detention facility upang matiyak ang maayos na investigasyon at posibleng paglilitis. Mananatili!
mananatili siya doon sa kanyang kondo. May kondo siya doon eh. Mananatili siya doon. Ayaw nyo noon. Ano doon, malamig. Walang problema. Hindi siya problema doon. Saan ka pa? Ano, okay lang? Ay, nako. Nakita ko na sa hula si Dutae. Ano daw? Pantay na pa. Hoy! Grabe si Alonly TV talaga, oh. Yolanda Dicena, shoutout po ha. O, tuloy natin. Git nila, nananatili ang impluwensya ni Duterte sa politika at maaring gamitin ito para makialam sa kaso o takutin ang mga saksi. Kaya't walang sapat na dahilan para sa kanyang interim release. Yan, posible po yun ha. Totoo po yan. At may kakayahang, ako'y naniniwala na si Digong ay may kakayahang gawin yan. Samantala, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na may isang bansa umanong handang tumanggap sa dating Pangulo. Ito na ngayon, kinumpirma mo, Sara Duterte, may isang bansa na handang tumanggap kay Digong. Ang tanong, makakalaya ba? Ano yun? Mukhang may naalala ko sa advertise, ang sabi doon ng isang matanda. Habang buhay ako sa'yo'y maghihintay, umaraw man o umulan, di sasablay. Ano yun? Sabi doon, Dutae! Dutae! Hindi po buisin ha, Dutae. Tuloy. Hindi ito pinangalanan dahil sa confidentiality ng dokumento. Yan yung lawyer niyo. Nabola kayo, ano? Ay, nako. Nabola sila na uto. If you can read through the redacted portions, you can see that there are 2 countries that was named there. And one of the countries... Puro na dahig yung kanilang pinupuntahan, no? Nagtatrabaho pa ba itong mga to? She's committed to helping or to receiving... Ayun na, English. Magbisaya ka na lang, Sara. Kayo, parang nahirapan ka naman English. Huwag kang mag-alala, intindihin na lang namin. Accepting former President Rodrigo Duterte. Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have privilege, lawyer-client privilege. Ay, shoutout tol Densable TV 2.0. Ayan, support po natin yan ha. Isa po yan sa sumusuporta sa administrasyon. Yung nakapin po dyan. Ayan. Oo, si Lusta yung guest ko ngayon. Oo, kasi lalo na yung ang napapag-usapan dito ngayon, yung interim release ni Digong ay hindi tinutulan, no? Tutol po pala yung ICC prosecutor sa hiling nila na pansamantalang makalaya itong mahangin na si Digong. No? Oo. So, yung mga DDS noon, masaya. Tapos ngayon, biglang nalungkot. Nasa Bible yan. Yung masaya ka ngayon, kinabukasan, malungkot ka. Yan po yung nangyari sa kanila. Inuna nila yung yabang eh. Diba? Yung tatay namin makakalaya na. Normal lang yan na magsabi yung lawyer na makakalaya pansamantala yung tatay mo. Pinapalakas lang yung loob nyo yan. Kasi trabaho nila yun. Napalakasin ang loob ng mga kliyente nila. Diba? Pero hanggang dun lang yan. So, eto na. Tuloy natin. Wala na pala. Diba? Sabi ni Yuri and Hap the Massager Cats.
mas mahangin ka. Totoo yan, mas mahangin ako. Bakit? Aaminin ko sa'yo, mas mahangin ako. Kasi nung time na nandito pa si Digong sa Pilipinas, inihipan ko papuntang Dahig. Kasi sa sobrang hangin ni Ballpoint Man, si Digong, inihipan ko. Pinadala ko sa Dahig. Oh, sabi nung hangin, shh, inom ka na. Sabi ni Digong, putang ina mo, Ballpoint Man, sobrang hangin mo. Akala ko ako lang mahangin. Diba? Sa sobrang hangin ko, si Digong, napuntang Dahig. Paano na yan? Inaamin ko naman na mahangin talaga ako. Wala naman akong tinatago dito. Anong masama? Jaketan ko nga ito. Gusto mo, orasyon na natin si Digong. At nang makatulong naman ito sa kanya. Onod, bukog, kaawaan niyo po ito si Digong dahil nag-expect sana po nalalaya ka samantala. Naudlot po yung kaligayahan ng matanda. Paglaya sana marami ng chicks. Agoy, naudlot po yung kaligayahan. Onod, bukog. Yes, lalaya na ako. Man-chicks ako sana. Sabi ng mga matatanda dyan sa kanto. Lalaya na ako, mang-chicks ako. Agoy, hindi pala natuloy yung paglaya. Paano na yan? Okay, tuloy natin to. Oo, ito na. Ito yung magandang topic to, no? Ito yung patungkol doon sa droga, no? Na talagang inaksyonan po ng ating mahal na Pangulo. Shoutout kay GB, Okay. What we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. Yun! Sisirain na natin. Ganun po ang Pangulong Bongbong Marcos umaksyon. Si PBBM, sisirain niya yung droga. Pero si Digong, sisirain niya yung sarili nila at sarili ng mga Pilipino. Bakit? Ipapakalat mo na eh. Papakalat mo na para masira yung buhay ng tao. Pero si PBBM po, ang droga mismo yung sisirain niya. Para yung buhay ng mga Pilipino na nag-a-addict dyan, katulad ng mga dyan, malalapit sa mga Duterte, ay hindi masira. Diba? So, congratulations at the best talaga ang ating mahal na Pangulo. Walang panama si Digong dito. Walang panama po. Tuloy natin. Maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Drug Enforcement Agency na tiyaking hindi na mare-recycle o makakabalik sa merkado ang mga nasabat na droga sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa Northern Luzon. Baste! Wala na Ibabalik na daw susunugin na daw to Baste Paano na yung Baste? Kamot ulo, no? Oy, Baste! Anong reaksyon mo dyan? Kaugnay nito, inatasan ni PBBM ang PIDEA at iba pang law enforcement agency na tiyaking magiging transparent ang pagsira sa mga iligal na droga. Partikular na rito ang pag-dispose. Para daw po kung tuko. Bakit mo naman kasi ako tinawag na tuko? Huwag naman ganun. Imbis mag-a-addict pa kami sa Davao, paano kami mag-addict? Isusunogin na ni PBBM yung droga. Paano na yan? Utang ina talaga. Paano kami, ano pang hit-hit namin dito sa Davao? Nako, kami mga bangag na kami dito sa Davao Sana naman PBBM,
yung kalahati lang yung sunugin mo. Yung iba, gayahin mo yung tatay namin, napalusot yung iba. Oh, ano? O, diba? Ay, nako po. Hoy, mga taga Davao, ano muna kayo, magkatul muna ha. Magkatul muna. Ano sabi daw dito? Basahin natin to. Para kang tuko, walang kain. Kawawa naman pala ako nito. Oo. Shout out sa ano dyan ha, sa mga walang kain ha. Ay, ba't ko na-replace? Oo. Ipipin ko pala. Oh, yan, nakapin na. Ayan ha. Para na po tayong tuko, walang kain. Nagugutom na nga ako eh. Kasi isang beses pa lang akong kumain ngayon. Kawawa naman ako nito. Kawawa naman ako nito. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Eh paano ba kasi ako naman kasi ano lang kasi ako, isang hampas lupa lang. Hampas lupa lang ako, baby ko. Kawawa ako. Sana naman mabigyan mo ako ng pangkain man lang. Bigyan mo sana ako ng pangkain. Kawawa ako nito. O, tuloy muna natin to. Sa nasabat ng mga floating shabu na natagpuan kamakailan sa karagatan ng Cagayan, Bolinao, Pangasinan, Ilocos Norte at Masinloc, Zambales. Sa kabuuan, aabot sa 1.5 tons ang nasabat na iligal na droga na may tinatayang street value na 8.8 billion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat na maiwasan na maibalik sa black market ang mga illegal na droga. Kaya dapat anyang babantayan itong mabuti hanggang sa sirain ito ng mga otoridad. Ngunit dati, alam natin, pag may Naawa ko dito sa mga DDS na to kasi mga patay gutom yung iba. Yung iba, walang makain sa bahay nila. Yung iba, palamunin ng magulang. Diba? Palamunin ng magulang mga puta. Yung iba, nasiraan ng ulo dahil sa kakabasa Pangulong Bongbong Marcos. Dahil walang kain. Walang kain. Yung iba, hindi nakakuha ng supply ng droga. Kasi sinira ni PBBM yung droga. Ayan si baby ko. Apektado na. Droga pa more. Magdroga ka pa. Pero tiis-tiis muna. Siguro 1 taon pa. 1 taon pa. Pag may pumasok ulit, huli na naman. Huli na naman. Paano na yan? Diba? Kaya ako sa inyo, kung ako sa inyo mga DDS kayo, ang gawin nyo, mag-apply na lang kayo sa akin ng trabaho. Kukunin ko kayo. Tagapunas ng puwit ng aso namin. Sige, akong bahala sa sahod ninyo monthly. PM nyo lang ako ha. Mga patay gutom dyan, hampas lupa. Mag-i-sponsor ako ng dog food para sa pamilya nyo. Message nyo ko. nahuli, sabihin natin 100 kilos, ang nagiging ang sinisira na lang kung ano-ano ng balot ang ginagawa, ngunit 20 kilos na lang ang yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. Ang mga nakuhang drogang ito ang pinakamalaking nakuha sa kasaysayan kung pag-uusapan ang volume o dami. Bagay na pinatunayan naman ng PIDEA. Tingnan nyo nagawa ba yan ni Digong? Hindi po. Siguro kung may nakukumpis ka sila noon, minamagic na lang. Yung iba hindi na lumalabas sa media. Kaya noon, sa panahon ni Digong, yung mga pulis po, maraming pangtanim. Yung papasok sila sa bahay, tataniman ka, papatayin ka, nung bangkay ka na, may mga droga ka ng hawak. Tanim droga yun, di ba? Ito lahat ang which is
the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years, we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin. Mas extensive ito ngayon is walang gaanong namamatay, pero ang laki ng mga nakukuhang volumes ng droga. I say with much confidence na noon, mas maraming namamatay pero kukunti yung nakukuhang... Totoo yun. Maraming namamatay noon. Pero yung nakukuhang droga, kaunti naman. Pero ngayon, walang namamatay, pero ang daming drogang nakukuha. Ngayon, sino yung bangag? Di ba si Digong yung bangag? Nabangag si Digong. Pero kung, sayang, maraming nainggit kay Digong eh. Oo, ang ganda daw kasi ng kondo niya sa doon sa Dahig. Yun nga lang, walang chicks doon. K.O. Shout out ko na lang yung di umano na itlog ni Digong, di umano napicturan. Ba't kasi naghubad-hubad yung lulo nyo? Ayan tuloy, napicturan. Imbis, yung iwan ko ba kung sino yung mas malaki-laki sa kanila ni Boy Silly? Pero yung tatay niya, papalag pa yan, sasabong pa. Kumbaga, lalaban pa yan. Ba't kasi nagbubado-bado sa loob? Diba? Totoo ba yun o hindi? Ay, naniniwala ako, pwedeng totoo. Diba? Kasi issue talaga na-issue talaga eh. Diba? So, intindi ko na ngayon. Pag mga DDS talaga, mga manyakis, diba? Magpapakita ng kanilang pag-aari. Manyakis totoo yan, volume ng droga. Ayon sa Pangulo, ipinapakita nito na nagsisimula ng magtagumpay ang tinaguriang bloodless war on drugs ng administrasyon. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are... Kulubot na daw si Junjun Agoy. Pero, papalag pa. beginning to see some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. Bukas nakatakdang dalhin sa Kapas Tarlac ang floating shabu at iba pang nasabat na iligal na droga para agad na iproseso ang pagsira. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala pang natatanggap na formal request ng Philippine Navy mula sa Department of Justice o DOJ. So yun Nako, Digong, hindi mo talaga kayang pantayan si PBBM. Kaya pala, noon pa lang, naiinggit ka na sa taong ito. Buong pamilya mo nabubuisit kay PBBM. Bakit? 3 taon niya pa lang sa serbisyo bilang presidente ng Pilipinas. Pero ang dami na niyang achievements. Nahigitan ka pa ha? Paano pa kaya pag natapos yung 6 years? Diba? So, yun lang yung ating reaction dito mga pre. Next topic po tayo. And huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel mga pre. Libre po yan. Wala pong bayad yan.